Ama ng buong sanglibutan, tayo ay bilang anak niya sa pamagitan po ni Jesus Christ. Kaya atin alamin po mga kaibigan, kapatiran ko, kung sino man ang nandito sa live na ito, at God bless you po sa inyong lahat. Ngayon po, umpisahan ko na po ang pagbasa mula po dito sa Exodus chapter 6. Mula sa unang versikulo hanggang sa 27. Yes po, God is good po. Salamat Sir Akirbuan. Sobrang amazing and God is really good. So ito na po, umpisahan ko na po ang pagbasa. Ang pangako ng Diyos na ililigtas ang mga Israelita. Bumalik si Moises sa Panginoon at nanalangin, "O Panginoon, bakit niyo po pinahihirapan ang inyong mga mamamayan? Bakit pa ninyo ako isinugo sa kanila? Mula nang sinabi ko sa Paraon ang mensahe ninyo, lalo pa niyang pinagmalupitan ang inyong mga mamamayan at hindi niyo man lang sila iniligtas." Ito po yun mga kaibigan. Ito yung last verse na nabasa ko po mula po sa 5 kabanata, chapter 5 po ng Exodus. So dito natin ipagpatuloy, gaya ng sabi nga ni Moises na ayon sa sinabi nila kay Moises at Aaron, paparusahan sana kayo ng Panginoon dahil sa inyo nagalit sa amin ang Paraon at ang mga tauhan niya. Magiging dahilan nila ang ginawa ninyo para patayin kami. Yan po mga kaibigan, ang last verse. At ito nga, dito bumalik si Moises sa Panginoon. Ito yon, bumalik si Moises sa Exodus chapter 5 verse 22. Bumalik si Moises sa Panginoon at nanalangin. Ito po yun mga kaibigan. At sabi niya, "O Panginoon, bakit niyo po pinahihirapan ang inyong mga mamamayan? Bakit pa ninyo ako isinugo sa kanila?" Ito po yun mga kaibigan. Mula nang sinabi ko sa Paraon ang mensahe ninyo, lalo pa niyang pinagmalupitan ang inyong mga mamamayan at hindi niyo man lang sila iniligtas. Ito po yun. So ngayon, ipagpatuloy ko po ang pagbasa para malaman po natin mga kaibigan, di ba, mga kapatiran ko kay Kristo, yung mga tao na hindi kabisado dito sa talata na ito tungkol po sa Israelita. Dahil isinugo na nga po si Moises. At nung sinabi ni Moises ang gusto ng Diyos na yun nga, paalisin or pumayag siya na umalis na ang mga Israelita sa Egypto dahil naghihirap ng mga Egypto at ang Israelita pala, hindi Egypto. At narinig ng Diyos ang mga kalungkutan o panalangin ng mga Israelita. Kaya gusto niya na umalis na ang mga Israelita sa Egypto at sa pamagitan po ni Moises. At iyon nga, nang sinabi ni Moises sa Paraon, mas lalong nagalit ang Paraon. Ayon dito sa sinabi ni Moises na mas lalong nagalit ang Paraon. Sabi dito sa Exodus chapter 22 verse
Verse 23, mula nang sinabi ko sa paraon ang mensahe ninyo, lalo pa niyang pinagmalupitan ang inyong mga mamamayan at hindi nyo man lang sila iniligtas. Ngayon, sinabi ng Panginoon kay Moises, makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa paraon. Diba mga kaibigan? Take note po ha, dahil malalaman po natin kung gaano po kapangyarihan ang Diyos. Sinabi po ng Panginoon na makikita mo ngayon, saan na ba yun? Makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa paraon. Yan po mga kaibigan. Dahil sa kapangyarihan ko, sabi po ng Diyos, dahil sa kapangyarihan ko, papayagan niyang umalis kayo sa bayan niya. Itataboy pa nga niya kayo. Yan mga kaibigan. Diba nakaka-amaze? Ito mga kaibigan, umpisa po malalaman talaga natin kung gaano kapangyarihan ang Diyos. Ang Diyos po natin ito mga kaibigan as a Christian, true Christian, kung sino po yung Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob, yun din po ang Diyos, Panginoon ng mga totoong Kristiyano po na nagde-defend po sa Diyos talaga, hindi sa sarili nila. Sinabi pa ng Diyos kay Moises, ako ang Panginoon. Tingnan nyo po, nag-declare po ang Panginoon na siya ang Panginoon. Sinabi ng Diyos, so ang Diyos po ang nagsabi kay Moises na ako ang Panginoon. Pero isa lang yan, ang Diyos Panginoon ay isa lang po. Yan ang ating Diyos Panginoon. Nagpakita ako kina Abraham, o di ba? Kay Isaac at Jacob bilang makapangyarihang Diyos. Ito po mga kaibigan. Ito ang declaration ng Diyos mga kaibigan. Nagpakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang makapangyarihang Diyos. Pero hindi ko ipinakilala sa kanila ang pangalan kong Panginoon. So hindi nila alam ang pangalan ng Panginoon. Ngayon, gumawa ako ng kasunduan, sabi niya sa kanila, na ibibigay ko sa kanila ang lupain ng Kanaan kung saan sila nanirahan bilang mga dayuhan. Narinig ko ang hinaing ng mga Israelita. So ito po mga kaibigan, dahil narinig ng Diyos Panginoon ang hinaing ng mga Israelita na inaalipin ng mga Egyptyo at inalala ko ang kasunduan ko sa kanila. So the promise of God mga kaibigan, hindi yon nawawala. Andyan lang. Kaya sabihin mo sa mga Israelita, ako ang Panginoon. Palalayain ko kayo sa pagkaalipin sa Egypto sa pamagitan ng aking kapangyarihan. Yan po mga kaibigan, ang plano ng Diyos, mga kaibigan, kung naunawaan po natin ang istorya dito, ang plano ng Diyos ay yun talaga ang masusunod para makita natin ang kanyang kapangyarihan po. Yan po yung naunawaan ko. Kaya may mga paghihirap. Dahil sa paghihirap na yan, diyan natin makikita kung gaano kapangyarihan ang Diyos. Palalayain ko kayo sa pagkaalipin sa Egypto. Sa pamagitan ng aking kapangyarihan, matinding parusa ang ibibigay ko sa mga Egyptyo at ililigtas ko kayo sa pagkaalipin. Ituturing ko kayong mga mamamayan at ako'y magiging Diyos ninyo. O yan, take note mga kaibigan. Ako'y magiging Diyos ninyo. So, sa pagkaunawa ko, nagpapakilala talaga ang Diyos kung sino siya. At kung tayo po ay kumikilala sa Kanya, siya po ang ating Diyos. At meron niyang good relation dahil nagpapakilala ang Diyos sa Kanyang mga mamamayan at yung taong mga nagtiwala sa Kanya, magkakaroon ng pagkakilala po sa Kanya mga kaibigan. Kaya kilala natin ang ating Diyos na ating sinasamba. Dapat alam talaga natin kasi dito, nagsabi na siya sa pangalan niya na ako
I am who I am, yun na yung sinabi, 'di ba? Kasi kung ating balikan uli na nagtanong yung si Moises kung magtanong sila, ano ang pangalan ng Panginoon? Saan ko ba yun mabasa? Tapos ang sagot niya ay, I am who I am. Sa Tagalog, ano ba yun? Ako ay ako. Nung kay Abraham, Isaac at Jacob, hindi pa niya sinabi. Ayun nga dito, di ba? Na meron siyang sinabi dito. Sinabi niya na ito, sa verse 3 ng Exodus chapter 6, sabi niya, nagpakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang makapangyarihang Diyos, pero hindi ko ipinakilala sa kanila ang pangalan kong Panginoon. Yun po mga kaibigan, no? Ang pangalan is Lord. Lord, naalala ko na Lord. But ako ay ako. So, yun po mga kaibigan, ano? At palalayain ko kayo sa pagkaalipin sa Egypto sa pamagitan ng aking kapangyarihan. Matinding parusa ang ibibigay ko sa mga Egypto or Egyptyo. At ililigtas ko kayo sa pagkaalipin. Ituturing ko kayong mga mamamayan at ako'y magiging Diyos ninyo. So, di ba mga kaibigan? Relationship. Mayroong relationship ang Christian. Sabi ng iba, wala daw. Wala. Kasi meron akong narinig na magtuturo eh. Famous itong magtuturo. Sabi niya, wala daw good relation sa tao at sa Diyos. Kaya manlilin lang talaga yung ibang magtuturo. Doon nagtuturoan din naman ng tama din eh. Pero mayroong iba, hindi lahat kasi tinitwist po mga kaibigan. Huwag po tayong maniwala pag sabihin po na walang good relationship ang Christian sa Diyos, Panginoon. Meron po mga kaibigan. Kahit si Pablo po, nagtuturo po siya. Kaya magkilala po natin. At kung tunay tayong talagang reborn or born in spirit, makilala natin mga kaibigan how God talk to us. At pagpatuloy ko po ang pagbasa, saan na ba ako? Dito sa verse 8. Dadalhin ko kayo sa lupaing ipinangako kung ibibigay kina Abraham, Isaac at Jacob. Ibibigay ko ito sa inyo bilang pag-aari ninyo. Ako ang Panginoon. O di ba? Ang Diyos nagde-declare po siya nung unang panahon. Pero sa ngayon, sa ating generation, how God declares na siya talaga ang Diyos. Nasa sayo po yan mga kaibigan. How your relationship to Him. Paano mo malalaman that He's declaring that word sa iyo? Kasi sa pagkakaalam ko po, individual na po sa ngayon eh. Kasi through the Holy Spirit na po kasi nakikipag-usap ang Diyos sa atin. Kaya kung hindi pa po tayo magbasa sa salita niya, hindi po natin malalaman how God talk to us. Kasi kung puro lang po tayo yung parang wala po tayong evidence ba na true word of God, parang masabi natin na parang kataisip lang. Kaya meron talagang evidence nandito po sa Bible talaga. Kaya ako po talaga, based on the Bible po talaga ako mga kaibigan. Ito po yung katibayan ko na kahit sa nangyayari sa buhay ko, sa present ko, saan man ako, meron bang pagbabasihan na nandito sa Bible yung mga nangyayari din, and then paano ako kinausap ng Diyos based on the Bible pa rin mga kaibigan. At sabi dito sa verse 9, sinabi ito ni Moises sa mga Israelita pero hindi sila naniniwala. Hindi naniwala ang Israelita sa kanya dahil nawalan na sila ng pag-asa sa sobrang pagpapahirap sa kanila bilang mga alipin. O yan mga kaibigan, tayo mga kaibigan, kahit na marami tayong paghihirap, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Talagang
keep on trust in God. Dahil nandyan lang po talaga siya eh. Sinabi ng Panginoon kay Moises, lumakad ka at sabihin mo sa Paraon na hari ng Egypto na payagan na niyang umalis ang mga Israelita sa bayan niya. Pero sinabi ni Moises sa Panginoon, kung ang mga Israelita nga po'y hindi nakikinig sa akin, ang Paraon pa kaya? O, di ba mga kaibigan? May ganito mga kaibigan. Like sa akin din sa experience ko rin, gaya nito, I share the word of God, pero mostly even my own relatives, my siblings, they don't believe what I say. Kahit na yung mga kapwa Katoliko, hindi sila naniniwala. Kaya paano maniniwala sa akin din itong non-Christian family ko? Kasi yun na ngang family ko na Kristiyano, ayaw nga maniwala sa akin. Kaya doon ko din na mga kaibigan na hindi ko ma-blame kung hindi maniwala sa akin yung non-Christian family ko kasi may Christian family nga hindi naniwala sa akin eh. Isa mga kaibigan. Isa itong sinabi ng Moises na kung ang mga Israelita nga po hindi nakikinig sa akin, ang Paraon pa kaya, di ba? Kaya lalo na't hindi ako magaling magsalita. Yan, sabi po ni Moises. Hindi po siguro sa akin din dahil hindi talaga ako fluent magsalita din to convince people or my Christian siblings or Christian relatives or friends. Hindi kasi ako yun bang magaling para maano na ito talaga ang true Christian, ganito talaga ang dapat, totoong mag-repent. Kasi truth kasi ako mga kaibigan, katotohanan. Kaya maraming nagagalit dahil pag totoo ang mga sinasabi, mostly nagagalit talaga sila, nasasaktan. Kaya nga sabi ko na imbis na magpakumbaba kung nasaktan, lumalayo. Kaya paano magkakaroon ng totoong rebirth in spirit kung kukontrahin natin, Dahil naranasan po yan mga kaibigan na, di ba, gaya ng sabi ko nga, ilang beses ko pong tinitestimony na nung nabasa ko ang salita ng Diyos na parang nasaktan ako, sabi ko, hindi naman yan kaya iba na naman ang in-stop ko magbasa, pag open ko ulit, yun na naman, hanggang sa naano ko na, teka muna, 3 beses, ilang beses ko lang nabasa ito, baka ito na yung word na ibinigay sa akin ng Diyos na or through the Holy Spirit, nabasahin ko hanggang sa nalaman ko na ganito pala ako, Lord, forgive me, hanggang sa yun nung naano ko na nagsisisi ako. Kaya hindi dapat tayo magalit, pero mostly yun nga ang sabi ko, nagagalit sila sa'yo, mas nagagalit sila sa Diyos dahil ang Diyos gumagamit lang po ng tao. Ngayon, ako through the Bible naman ako, through Word of God, and then testimony, at ito, walang kaibahan itong sinabi ni Moises na paano maniniwala ang Paraon hindi nga siya pinaniniwalaan ng mga kapwa niya Israelita, di ba? Tapos, hindi pa siya magaling magsalita. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, sabihin ninyo sa mga Israelita at sa Paraon na hari ng Egypto na inutusan ko kayong pangunahan ang mga Israelita para lumabas sa Egypto. Yan po ang sabi. Ito ang mga ninuno. Dito tayo sa mga ninuno muna mga kaibigan para malaman natin yung mga ninuno ni Moises at Aaron. Ito ang mga ninuno ng mga sambahayan na nagmula sa lahi ng Israel. Ang mga anak na lalaki ni Reuben na panganay na anak ni Israel. Itong si Israel po ay si Jacob po to mga kaibigan, Kasi iba na po yung pangalan niya kaya nga tinawag na Israelita, itong mga ito yung 'di ba may bansa, may mapa na Israelita, yan po yan kay Jacob na iba po yung pangalan Israel. Kaya ang tinawag po doon sa lahi niya ay Israel. Kaya 'di ba sa Israel merong 12 tribes. Pagpatuloy natin mga kaibigan para malaman natin ang istorya tungkol dito. Para malaman din natin ang Israel na
bansang Israel, 'di ba? Ilang beses 'yan. Talk muna tayo about sa mga gera-gera. 'Di ba? Ilang beses inattack ang Israel, pero hindi po siya nawala, no? Kasi 'yan po ang mamamayan po ng Diyos, original po sila. And then nagkalat na lang po siyempre yung mga lahi, mga angkan nagkalat, baka malay natin kung isa tayo doon, yung pinaka natin, mga Kristiyano kasi naniniwala sa Panginoong Diyos, baka isa tayo doon yung mga bloodline mga kaibigan, baka mula po sa Israel ang ating mga ninuno talaga. Dahil nagkakalat na po syempre yung mga Israelita. So ipagpatuloy ko po, ang mga anak na lalaki ni Simeon ay sina Jemuel, Jamin, Ohad, Jakim, Zohar at Shaul. Si Shaul ang anak ni Simeon sa isang Kananya. Sila ang mga pamilya nila ay ang mga angkan na nagmula sa Simeon. Ang mga anak na lalaki ni Levi ayon sa kasaysayan ng lahi niya ay sina Gershon, Kohat at Merari. Nabuhay si Levi ng 137 taon. Ang mga anak na lalaki ni Gershon ay sina Livni at Shimei. Ang mga anak na lalaki ni Kohat at sina Amram, Izhar, Hebron at Oziel. Nabuhay si Kohat ng 133 taon. Ang mga anak na lalaki ni Merari ay sina Mahli at Mushi. Ang mga angkan nila ay nagmula kina Levi ayon sa kasaysayan ng lahi niya. Napangasawa ni Amram si Jochebed na kapatid ng kanyang ama. Ang kanilang mga anak na lalaki ay sina Aaron at Moises. Nabuhay si Amram ng 137 taon. Di ba mga kaibigan, nung unang panahon kasi, kahit na magkadugo, pwede silang mag-asawa, no? Pero ngayon, bawal na yan sa atin. Itong close blood, bawal na. Pero noon, dahil syempre, di ba, pinalaki ang mundo sa pamagitan po nila. Kaya, yun yung mga close, pwedeng mag-asawa. Kahit cousin or, no? Pero ngayon, di ba, nakakadiri na yung ganun. Kaya bawal na po yun sa atin. So, dito ako sa verse 22 ng Exodus chapter 7. Ang mga anak na lalaki ni Ozel ay sina Mishael, Elzaphan at Sitri. Verse 21. Ang mga anak na lalaki ni Ezar ay sina Korah, Nepheg at Sekri. 22. Ang mga anak na lalaki ni Oziel ay sina Mishael, Elzaphan at Sitri. Napangasawa ni Aaron, itong si Aaron kapatid ni Moises, si Elisheba na anak ni Aminadab at kapatid ni Nashon. Ang mga anak nilang lalaki ay sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Ang mga anak na lalaki ni Korah ay sina Asher, Elkanah at Abiasap. Sila at ang mga pamilya nila ay ang mga angkan nagmula kay Korah. Si Eleazar na anak ni Aaron ay nakapag-asawa ng isa sa mga anak ni Putiel. Ang kanilang angkan na lalaki ay si Pinehas. Sila ang mga ninuno ng pamilyang nagmula kay Levi. So yan po mga kaibigan, Ang Aaron at Moises na nabanggit sa listahang ito ay ang Aaron at Moises na inuutusan ng Panginoon na manguna sa pagpapalaya ng bawat lahi ng Israel sa Egypto. Sila ang nakipag-usap sa Paraon na hari ng Egypto na palayain ang mga Israelita sa Egypto. Hindi natin
alam ito mga kaibigan, yung mga angkan-angkan, pero kailangan natin din malaman para yung istorya talaga noon, mula kay Abraham hanggang dito po kay Joseph, hanggang kay Jacob, hanggang naging Israelita, itong bansang Israelita. So, itong mga nabasa na ito yung mga tao na nasa loob ng Israelita po mga kaibigan. Sa pagkaunawa ko po, pagpatuloy po natin ang pagbasa. Inutusan ng Panginoon si Aaron na magsalita para kay Moises. Dito na po tayo sa chapter 7. Chapter 6 pala yung nabasa ko kanina. Nang nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises sa Egypto, sinabi niya kay Moises, "Ako ang Panginoon. Sabihin ninyo sa Paraon na hari ng Egypto ang lahat ng sinasabi ko sa iyo." Pero sinabi ni Moises sa Panginoon, "Hindi po ako magaling magsalita, kaya hindi makikinig ang Paraon sa akin." Yan po ang declaration ni Moises. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Makinig ka. Gagawin kitang parang Diyos sa Paraon." Imagine, yan po ang kapangyarihan ng Diyos mga kaibigan. Pag chosen or pinili ng Diyos, kung ano ang magiging mangyari, ay iyon po ang mangyayari. So, ang sinabi dito ay magiging Diyos. So, mas makapangyarihan si Moises kaysa kay Paraon, no? Yun ang ibig sabihin. Dahil si Paraon yung pinaka mapangyarihan sa Egypto, pero si Moises mas binigyan ng kapangyarihan kaysa kay Paraon. Ayun dito sa sinabi na makinig ka, gagawin kitang parang Diyos sa Paraon. Di ba? So, at alam na natin na mas makapangyarihan siya. Binigyan siya ng kapangyarihan. Pero hindi po siya Diyos mga kaibigan si Moises. Binigyan lang siya ng kapangyarihan. Makikipag-usap ka sa kanya sa pamamagitan ng kapatid mong si Aaron. Dahil nga tumanggi nga si Moises na hindi nga siya magaling magsalita, kaya ang ginamit ay si Aaron po. Sabihin mo kay Aaron ang lahat ng sinasabi ko sa iyo at ipasabi mo ito sa kanya sa Paraon. Imagine mga kaibigan, kung saan nakipag-usap ang Diyos ay doon lang talaga. Kagaya nito, kay Moises lang siya nakipag-usap at sinabi niya, sabihin mo kay Aaron ang lahat ng sasabihin ko sa iyo. So may tagapamagitan, kay Aaron at sa Diyos. Si Aaron, hindi siya nakipag-usap ng diretso sa Diyos, at ang Diyos hindi nakipag-usap ng diretso kay Aaron, kundi sa pamagitan ni Moises po. 'Di ba? Sabihin mo kay Aaron, yan sabi, ang lahat ng sinasabi ko sa iyo, 'di ba? So, nakipag-usap ang Diyos kay Moises lang talaga. At ipasabi mo ito sa kanya sa Paraon. Yan. Diba amazing mga kaibigan? Hindi siya yun bang talagang parang sa isip ko ba, ang power ng Diyos ba, meron talaga siyang word na parang stricto siya na kung sino lang yung kinausap niya ay yun lang. Hindi na siya nakipag-usap sa iba. Kaya kay Moises gagalang talaga yung tao dahil si Moises ang mas malapit sa Diyos kaysa kay Aaron, no? Bali si Aaron ay taga-salita lang, ngunit si Moises ang nagbibigay nito. 'Di ba mga kaibigan? And then sabi dito, sasabihin niya sa Paraon na palayain ang mga Israelita sa kanyang bayan, pero patitigasin ko ang puso ng Paraon. O mga kaibigan, sino ang nagpapatigas ng puso ng Paraon kundi ba ang Diyos? At kahit na gumawa pa ako ng maraming himala at mga kamanghamanghang bagay sa Egypto, ang Diyos din mga kaibigan nagpapatigas Bakit? 'Di ba kung tanungin natin, bakit kailangan pa ng Diyos ipapatigasin ang puso ng Paraon? 'Di ba dapat sasang-ayon na siya. Pero ang Panginoon pa rin ang nagpapatigas sa puso ng Paraon. Dahil para sa akin mga kaibigan, sa naunawaan ko, para dito malalaman natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kumbaga, sinabi ng Diyos kay Moises na
paalisin na yung mga Israelita sa Paraon, ngunit dahil pinatigas ng Diyos ang puso ng Paraon ay hindi niya tinulutan na umalis, ano? At dito natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos, mga kaibigan. Ang sabi dito na kahit marami pang ginawang milagro, ano, hindi siya makikinig sa iyo. Pagkatapos, parurusahan ko ng matindi ang Egypto. At palalayain ko ang bawat lahi ng Israel na mga mamamayan ko. Kapag naparusahan ko na ang mga Egyptyo at napalabas na ang mga Israelita sa kanyang bansa, malalaman nilang ako ang Panginoon. Yan, mga kaibigan. Ito yung purpose ng Diyos kung bakit pinatigas niya ang puso ng Paraon. Para malalaman nila or ng Egyptyo, both Israelita at saka Egypto, na ang Diyos ay totoong makapangyarihan. Yan po yung purpose kung bakit merong pagkamatigas ang puso ng Diyos. Sorry, ng Paraon. No? Ano ba yung sinabi ko eh? Sorry talaga, nagkamali ako ng pagsabi. Kaya, naalala ko tuloy ang sabi sa akin ng isang tao, kung ang Diyos ay makapangyarihan, bakit marami daw mga taong naghihirap at nagkaroon ng sakit? Palagi ko itong maalala. So ngayon, ito yung masasagot ko. Dahil ang purpose ng Diyos para malaman ng tao na siya ay makapangyarihan, na dapat talaga ang tao baga lumuhod sa Kanya, sambahin siya, kilalanin siya. No, sa aking naunawaan po. Dahil marami namang tao na hindi siya kilala hindi siya kinilala eh. Di ba, mga kaibigan? Sinabi, kapag naparasahan ko na ang mga Egyptyo at napalabas na ang mga Israelita sa kanilang bansa, malalaman nilang ako ang Panginoon. Sinunod nila Moises at Aaron ang iniutos ng Panginoon sa kanila. Si Moises ay 80 taong gulang at si Aaron ay 83 gulang naman nang makipag-usap sila sa Paraon. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kapag sinabi ng Paraon na gumawa kayo ng himala, sabihin mo Moises kay Aaron, ihagis mo ang baston sa harap ng Paraon at magiging ahas ito. So ito po, mga kaibigan, mga milagro. Dahil minsan ang tao gusto makakita ng milagro bago maniniwala sa Diyos, di ba? Gusto nila yung bang maranasan ng mga miracles of God. Kaya nga sinabi sa atin na by faith na hindi nakikita, yun ang mas kinalulugdan ng Diyos kaysa yung makakita na kaya naniniwala. Meron yan, mga kaibigan, sa New Testament, nung sinabi ni Jesus Christ, kaya ka naniniwala sa akin dahil nakikita mo. Yung sinabihan niya yung si Thomas Dahil nung nakita na niya yung sugat sa kanyang kamay, kaya naniniwala siya na si Jesus Christ yun. Nung hindi pa niya nakita, nagdududa siya. Diba? So ito yon ang gusto ng mga tao noong unang panahon. Kaya sinabi dito, kapag nasaan na ba ako? Sabi ito, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron dito sa verse 8. Verse 9, kapag sinabi ng Paraon na gumawa kayo ng himala, sabihin mo Moises kay Aaron, ihagis mo ang baston sa harap ng Paraon at magiging ahas ito. Magiging ahas po, mga kaibigan. Kaya pumunta sina Moises at Aaron sa Paraon at ginawa ang sinabi ng Panginoon. Inihagis ni Aaron ang baston niya sa harap ng Paraon at ng kanyang mga opisyal. Si Paraon ay may mga opisyal po, mga kaibigan, at naging ahas ito. Ipinatawag naman ng Paraon
Take note po mga kaibigan, ipinatawag naman ng Paraon ang kanyang matatalinong tao at mga salamangkero. Ito mga kaibigan. Dito natin malalaman na merong totoong Diyos at merong fake na Diyos or totoong Diyos na merong hindi, yung bang palagay na lang natin ay bad spirit. Salamangkero po, ito yung hindi spirit of God Another spirit po ito mga kaibigan.